Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko na po agad kayo makapag-English sa madaling pamaraan. At meron po ako ituturo sa inyo, yung tinatawag na collocation na kung saan ay yun po yung tutulong sa inyo para makasigurado po kayo na tama po yung pagpapareha ng mga salita sa inyong ibibigay na impormasyon sa inyong kausap na Amerikano. Okay? So, kailangan nyo pong matandaan po ito pong pagpapareha ng mga salita para mabilis po kayong makapagsalita ng inyong English na mensahe o ang ibig ko sabihin para mapabilis po yung pagsasalita ninyo ng English. Kasi alam nyo na agad yung isusunod nyo na salita. Ganun po. Okay? Madali lang po ito. So, sana tapusin nyo. Okay? Umpisa na po agad natin. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Dumidepende ako sa iyo. Dumidepende ako sa iyo. Kapag in English po yan, ang una nyo po munang itatranslate ay yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po dyan ay itong ako. Pag tinranslate natin sa English ay, sumunod po ay yung ano ba yung action na ginawa ko. Yun ay dumidepende. So yan yung isusunod nyo bilang depend. So I depend, dumidepende ako. Tapos para may turo nyo yung tao, kailangan natin ng tagaturo kung sino yung ating dinidependehan, di ba? At ito po yun, yung sa. Yan yung tutulong sa atin para may turo natin yung tao kung saan ay tayo ay dumidepende. So yung sa ay kailangan yung i-translate bilang on. Ang malaking tanong, bakit on ang kailangan yung ipangparehas sa depend? Kasi meron kang tinatawag na collocation na yun yung nagbibigay batas na ito yung preposition na pwede mong ipareha sa verb na ginamit mo. So yung verb nating depend, ang tamang kapareha na preposition yan para makapagturo ng tao na kung saan ay dumidepende yung ating pinag-uusapan ay sinasabing preposition on ang gamitin. Kaya depend on, ganun po yun. Mali po yung depend with. Pag ginamit nyo ay with o to o for, mali na kayo. Mali na yung English nyo agad. Ganun po kalaki ang silbi ng tinatawag na collocation. Kaya gusto kong maging master kayo sa paggamit ng collocation. At ibinibigay ko na po sa inyo yung tamang pagpapareha ng verbs at yung preposition na kapareha nila. Okay? So, kaya napakaganda po ng lesson na ito. Tapos itinagalog pa po natin. So, yung sa, on. Tapos, yung iyo, you. I depend on you. I depend on you para sa dumidepende ako sa iyo. Ngayon naman po, kung mapapansin nyo, meron po mga parenthesis dito na merong nasa loob. May S, may isang salita, katulad nitong realize, tapos may ES. Yan po ay gagamitin lang natin kung ang gagamitin nyo pong pinag-uusapan ay he, she, o kaya itong si Ben na particular na pangalan na isa lang ang bilang. Okay? O ang tawag dyan ay proper noun. Pag gumamit kayo ng proper noun, tapos isa lang yung bilang ng tao, hindi dalawa, gagamitin nyo po yung nasa loob ng parenthesis. So, subukan po natin. Dumidepende siya sa akin. Dumidepende siya sa akin. Kunyari po, yung siya ay lalaki. So, ang gagamitin ko ay he. Kung babae ang gusto nyo, she ang gamitin nyo. So, yung siya, he. Tapos yung dumidepende, yung pag in English nyo, lalagyan nyo ng S sa dulo. Yun ang ibig kong sabihin. Magiging depends. Depends. He depends. Dumidepende siya. Okay? Tapos, sa kanyo isusunod ditong sa bilang on, tapos yung akin bilang me. He depends on me. Ngayon, ang malaking tanong, bakit naman po kailangan maglagay ng S sa dulo kapag gumamit kayo ng he, she, o kaya yung proper noun na isa lang ang bilang? Kasi meron po tayong tinatawag na subject-verb agreement na kapag ang inyong subject o pinag-uusapan ay he, she, o kaya yung proper noun nyo ay isa lang ang bilang, dapat
i-spelling nyo yung inyong verb na aayon sa kanya. At para may ayon sa kanya, makikita nyo sa dictionary. Yung pang third person na spelling para sa verb ay maglalagay kayo ng S o kaya ES sa dulo o kaya medyo mababago po yung spelling ng salita, ng naturang salita. At makikita nyo yan sa dictionary. Ang pang third person na spelling para sa verb ay may S sa dulo. O kaya may ES sa dulo o kaya nababago yung mismong spelling. Okay? Makakasigurado kayo pag tiningnan nyo sa dictionary. Ganun po yun. Okay? So ngayon, alam nyo na ang dahilan. Okay? Kaya lahat po ng mga naka-green dito, he, she, at saka si Ben, lalagyan nyo ng S o ES o mababago yung spelling ng salita noong ating verb. Okay? Ganun po yun. So, ngayon, meron pa po akong isang ituturo sa inyo. Meron kayong babaguhin dito pag ginamit nyo po itong check na salita. Kinukumusta o sinusuri. Okay? Kasi itong halimbawa ko, kinukumusta ako sa iyo. Mali yun, di ba? So, dapat yung kinukumusta, ang isusunod mo dyan ay kinukumusta ko. Ganon dapat, di ba? Kinukumusta ko ikaw. Kinukumusta ko ikaw. Ganon dapat. Yung iyo magiging ikaw. So, kayo na lang pong bahala magbago niyan sa Tagalog kasi madali naman po. Okay? Pag in-English po natin yan, kinukumusta ko ikaw ay I check on you. Pag in English, meron pa ring preposition. Yun ang dapat yung tandaan. Maski hindi tayo gumamit ng sa dito, kailangan nyo pa ring isama yung preposition. Kasi, yun yung batas sa English. Pagkatapos ng verb po natin ng depend, para may turo mo yung tao na kinukumusta mo, kailangan gagamit ka ng preposition kasi siya yung tagaturo. Okay po? So, tiyak kung natatandaan nyo lahat ng sinasabi ko, mabilis po kayo gagaling talaga sa English. Sa English o English. Okay? So, sana tandaan nyo po. Okay. Ngayon, subukan po natin itong sinusuri. Okay? Sinusuri mo. Yung ka, papalitan nyo ng mo. Sinusuri mo iyon. Yung iyon po ay it. Okay? Pag in English, you check on it. You check on it. Okay? May preposition on. Huwag nyo lilimutan. So, ganun lang naman po kadali yung ating aralin ngayon. Okay? At ang collocation na aking pinatatanda ay verbs na may kasunod na preposition on. So, yung verb po nating depend, susundan natin ng preposition on. Yung verb nating count, susundan nyo ng preposition on. Tapos, natuto pa kayo ng paggamit ng pagbabago ng spelling nila kapag gumagamit tayo ng subject na he, she, o kaya itong proper noun na si Ben. So, kaya meron nga pala po ditong salitang wala, yun yung pag ginagamit na natin yung salitang check. Di ba hindi tayo gumagamit ng sa? Yun po ang ibig kong sabihin sa wala. Yung kay, pag ang gagamitin nyo itong si Charles. Pag kina, pag gagamit kayo ng dalawang pangalan, kunyari Mario and Luigi, o Mario at Luigi, yun ang ibig kong sabihin. Pag in English, on Mario and Luigi, para sa kina Mario at Luigi. Okay? So, sana makikitandaan nyo po itong mga verbs natin na may kasunod na preposition on kasi kung mapapansin nyo, nagagamit po yan. At saka may natutunan kayo, ang check po o checks ay maaaring kinukumusta o sinusuri. Okay? So, pag sinusuri, ang gamitin nyo dito ay it. Kasi ito ay pangbagay, itong it. Yung kinukumusta, yan, pantao yan. Di ba? Kinukumusta mo yung kalusugan ng tao,
yung kondisyon ng tao. Okay? So, sana po may kitandaan ng mahusay at sana marami po kayong natutunan ngayon sa ating aralin. At maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe o nagpa-follow sa ating page para tulungan po yung ating page, magbigay tulong po sa ating page. Maraming salamat po. At doon po sa may may account po sa TikTok at saka sa YouTube, kung gusto nyo pong makita pa rin tong page natin, subscribe lang po kayo doon sa ating English Aralin YouTube o English Aralin TikTok. Okay? At doon nga pala po sa gustong bumili sa Shopee at gustong makatulong sa page natin, pwede po kayo makatulong. I-click nyo lang po yung Shopee affiliate link natin. Kayo na lang pong bahala kung alin yung bibilhin nyo. Mapa item na nasa page o yung item na gusto nyo at makakapagbigay po yun ng komisyon. Makakapagbigay ng piso, 2, 3, ganun po yun. Malaking bagay na rin po yun sa ating page. May ipon po natin yan. So, sana mag-aral ng mahusay ha. Kasi ito ay talagang pinaghihirapan ko para sa inyo. Okay? Para matuto po agad kayo mag-English. Maraming salamat po.